Good morning mga mahal ko! Welcome back dito sa aking channel. So for today's video ay maaga nga akong nagising dini sa part na ari dahil kami nga ay may pupuntahan ng aking kapatid na si Oscar Merlan at saka si Junjun Merlan kasama ang kanyang asawa na si Andrea Merlan at saka si Arglen Dalisay. Si Arglen Dalisay nga pala ang driver ni Kuya Oscar Merlan yung nasa aming likuran namin at kami naman ni Ate Andrea ay kaangkas ng kanyang asawa na si Junjun Merlan na akin nga ring brother. Kaya nga pala ako maagang nagising din ay dahil nga ako ay super excited na makarating uli sa Bulalakaw dahil almost a year na hindi na ako ulit nakakapunta doon sa Bulalakaw. Ang Bulalakaw nga pala ay dulo ng Oriental Mindoro at doon nga ang lugar ng asawa ng aking Kuya Oscar na si Christy Excelente. At dadalawin nga namin doon yung anak nila dahil nga ay matagal-tagal na din na hindi kami nagpapangita noong kanyang anak na si L.A. din, L.A. Excelente or Lady Ann Excelente dahil miss na nga siya at miss na din siya ng kanyang father. Medyo maliwanag na nga nung kami umalis pero ang aming plano ng pag-alis ay alas 4 ng umaga dahil nga hindi kaagad kami nakaalis dahil nga umuulan pa at nagpatila-tila nga muna kami para kami ay makaalis. Hindi pa nga kami kumain ng umagahan bago umalis dahil kami nga ay mga super excited. Medyo nakalam na nga ang aming mga sikmura, buti na nga lamang at may nakita kaming kainan dini at kami ay pumara or kami ay huminto muna para makakain nga muna ang mga Lola Mels. At dini nga pala kami kumain sa may AJ Pares and Bagnet dahil medyo gutom na nga ang mga lolo at lola Mels mo ay pumili muna kami ng menu nila dini. Ayan, yan ang kanilang mga menu diyan at sobrang namang or kita mo naman na parang masarap yung kanilang pagkain kaya kami nga ay umorder na dini. Mga baka nga pala ang mga pangunahing sangkap nila dini sa kanilang mami, sa kanilang bagnet at saka sa kanilang pares at iba pa. Pero meron din kayong mabibili dini na gisadong pansit, meron ding nilagang itlog at saka meron pa ring iba. Pwede din kayo magpa-toppings diyan or magpa-add ng towel ng baka dahil yan ay talagang napakasarap sa pares or lugaw or sa inyong mga bagnet. Talaga kayong mag-e-enjoy sa pagkain ninyo dini. Kinuha na nga namin yung aming order dini dahil yung aming mga bulatit sa tiyan ay nagsusuntukan na wari. Nga lamang ay magkakahiwalay kami ng upuan or lamesa ng aking mga kapatid dahil yung mag-asawa ay humiwalay pa sa amin. Ang sabi ko pa nga naman dini ay magbibideo kami or magpipicture kami ng sama-sama pero paano yun mangyayari, medyo magkakahiwalay ang aming mga agwat. Agad ko ang nilantakan yung pares with rice na in-order ng aking kuya para sa akin dahil ako'y gutom na talaga dini. Halos nangingilig ng aking mga kalamnan. Dahil medyo malayo-layo pa nga yung aming lalakbayin ay mas maganda na nga yung nakapag full tank kami ng aming mga tummy para naman kami ay hindi magutom sa biyahe. Dahil nga simula sa Nawana ay halos 9 na bayan pa ang aming lalakbayin bago namin marating ang Bulalakaw. Pero hindi naman talaga kayo malulungkot o maboboring sa biyahe dahil napakaganda na mga dadaanan ninyong mga tanawin lalo na kapag kayo'y nakarating na sa barangay or sa Bulalakaw. Kaya nga pala kami ay tumigil muna dini at kumain dahil may iniintay pa kaming isa naming kasama. Iniintay pa nga namin dini si Madam yung jowa ni Arglen Dalisay dahil siya nga daw ay sasama sa amin papuntang Bulalakaw. Maganda na nga yung madami kami sa pagpunta namin dun sa Bulalakaw para hindi naman boring sa biyahe at para naman kami ay makakapagkwentuhan at ng maayos kapag kami ay dumating na doon sa bahay ng aming pupuntahan. Ang dahilan nga ng aming pagpunta din sa Bulalakaw ay upang sorpresahin si Lady Ann, yung anak ng aking brother na nakain, diyan na naka-jacket ng blue na nakasomblero pa. Hoy, wag kang ano dyan, bakit ka nakain ng nakasomblero? Digat bawal yon. Ang kasabihan nga ng matatanda ay wag kang kakain ng nakasomblero dahil yun daw ay busong ka daw kapag gayon.
Hindi ko nga alam kung totoo nga ba gayon. Mas maganda na nga yung nasunod tayo sa mga erihiya ng mga matatanda dahil as respect natin sa pagkain na ating tinatanggap ay huwag nga tayo magsusuot muna ng sombrero ano. Pero okay lang naman yan brother dahil nga sa gutom na natin at hindi pa tayo kumain ng almusal bago tayo umalis ay carry boom boom na yan. Kain na muna tayo at lafang na muna tayo. Nakalimutan nga lamang naman niya ang pag-alis ng sombrero. Sorry naman at tao nga lamang dahil nga kami nga ay gutom na gutom na. Dalawang order nga pala ang in-order diyan ng aking brother. Yung isa ay gisadong pansit ata at saka pares with rice. Kaya naman nilantaka na din niya yung gisadong pansit after niyang kainin yung pares with rice, sayang naman kung yun ay iiwanan pa niya, ay magkano din yun. Dahil nga sa gutom ay napadalawang order siya at yun naman ay kasyang-kasya sa kanyang bodega. At alam mo naman, medyo malaki ng kanyang bodega kaya okay lang yan, kasyang-kasya yan sa kanyang bodega talaga. Ay sa akin ay tama na yung isang order lamang ng pares with rice at ako naman ay nagda-diet. Charis, diet talaga si bakla. After nga namin masimot yung aming mga kinain, tingnan nyo naman at walang katira-tira ay magbabayad na nga yung aking brother dahil dumating na rin yung iniintay namin at kami ay papaalis na din. Binilasan na nga lamang namin ang pagkain din dahil kami nga ay papaalis na din at malayo-layo pa yung aming pupuntahan. So ayun guys, samahan nyo na muna ulit kami sa aming biyahe at mag-enjoy kayo sa aming paglalakbay. Kaya halika na kayo at makiride sa amin. A few moments later. Pagkatapos nga namin o pagkagaling nga namin dun sa bahay na pinuntahan namin ay wala nga doon yung aking pamangkin na si Lady Ann dahil sinama daw sa bandang San Jose Occidental. Kaya nga ilang oras lamang ang tinagal namin doon at nagkayayaan na nga kaming umuwi at dumaan nga muna kami din sa may Pocanil Beach and Resort para bisitahin ang lugar na magandang ito at alam ko talaga na kayo ay mag-i-enjoy kapag kayo ay pumunta dini. May mabibili nga pala din kayo diyang mga souvenirs bago kayo umalis para kayo ay may mga souvenirs naman sa inyong lugar na pinuntahan. Syempre after na kayo bibili ng mga souvenirs kapag kayo ay nakapaghikap na sa loob ng beach and resort na ito. Pero bago kayo makapasok sa Pocanil Beach Resort na yan ay syempre magpaparegister muna kayo at magbabayad muna kayo ng entrance fee diyan at na okay lang naman diyan dahil medyo mababa naman yung kanilang entrance fee kayang-kaya ng inyong mga bulsa. Kaya ayan nag-entrance na kami at lalagin na kami diyan. At ito muna ang story ng Pocanil. Ayan, makikita ninyo diyan at pwede din kayong mag-scan diyan para mas malaman ninyo ang buong kaalaman, ang buong detalye about Pocanil Beach Resort and Cueva to. So, ayun nga at napakaganda nga diyan ng mga ng buhangin nila dahil mapipino at parang medyo ano nga siya yung pulburon.
Charis. Parang pulburon yung kanilang sands din, napakaganda at talaga namang napakasarap apakan. Kanya-kanya na kaming hikap nga din, wala na kaming pakailaman sa aming mga kasama. May ganun. Maagaw talaga ng attraction ninyo ang napakamataas na rock formation na ito na parang bundok. Tingnan nyo naman, parang nasa El Nido, Palawan ka. Ang sabi ko nga ay napakaganda siguro kung may zipline din doon sa tuktok ng malabundok na rock formation na yun, tapos patungo din sa may gitna ng cottage din. Dahil meron nga dining cottage, kaya nga din ay merong kahoy na bridge or tulay. Dini sa bridge nila ay may matatagpuan din kayo diyang mga ilang na cottage. Tapos meron din diyang floating cottage na pwede ninyong pagrentahan. Tapos sa dulo nga niyan ay meron ding cottage talaga na pwede ninyong pagsilungan kapag kayo ay naligo dini sa beach na, sa Pocanel Beach and Resort. Sadya namang napakaganda ng tanawin dini. Kitang-kita nyo naman, nagagandahan ang mga puno ng mga groves at napakalinaw ng tubig. Kitang-kita nyo ang ilalim at mga isdang naglalango yan dini. Napakasarap nga magbakasyon dini, lalong-lalo na kapag nakita ninyo itong malabundok na rock formation na ito na mayroong mga lunti ang mga halaman. Sadyang napakasarap man din sa mata. Dagdag kagandahan nga din ang mga puno ng mangroves na ari na nakatanim sa gilid ng beach at sadya talagang mag-e-enjoy ka talaga. Kaya pumunta ka na kaya dini. Meron din dining mga pwede kayong pagpicturan, meron din yung mga nest, poka nest, may mapa heart pa ng ganyan, o diba? Talagang mag-e-enjoy ka talaga dini, kaya pumunta ka na. Sa baybay ng beach na ari ay meron ngang mga cottages na pwede ninyong pagrentahan, pwede ninyong pagsilungan, pagpahingahan kapag kayo ay na-expose na masyado sa araw, Charis. Kung ayaw ninyong mangitim, edi sumilong kayo dini sa mga kubo dini at talaga naman kayong mag-e-enjoy at magre-relax. So, napakaganda talaga dito sa Pocanil. This is my first time na nakapunta dito sa Pocanil Beach Resort. Dito lang ito sa Bulalakaw. Hindi ako nagkakamali. Ito ay sa Bulalakaw. Napakaganda dito talaga ng view at marerelax talaga kayo. Pa ditong mga parang pugad na inimi. Yan, pupuntahan natin parang pugad. Parang magatula ang kawayan. Sa bandang taas nga ng mga cottages, dahil ito ay nakatayo nga sa malalaking rock formation, akala ko'y grotto, kaya inakyat ko na yung akala ko'y grotto, yun pala yung malaking cottage sa taas ng malaki ring bato. Napakaganda talaga at napaka-native ng datingan ng pagkakagawa ng cottage dini. Sadyang fresh na fresh ang hangin at napakasarap amoy-amuyin. O, diba? Parang ako lang. Wow. Gawa talaga sa bamboo ang cottage dini. Tapos yung kisame nila ay gawa din sa bamboo at ang tawag diyan ay sawali. Ganyan-ganyan talaga ang gusto ko sa aming bahay. Ang kisame ay sawali. Tapos ang lamesa very native din. Made from wood, o diba? Sa magandang wood yan gawa. Tapos binarnisan nila, talagang napakasarap at napakaganda talagang magtambay dini. Mula dini sa taas ng malaking cottage sa malalaking rock formation din, ay mula dito ay makikita ninyo ang kabuuan ng beach ng Pocanil. O, wow! Diba? Napakaganda kaya. Kaya hinihikayat ko na po kayo na kung kayo ay magagawi din sa amin sa Mindoro, ay pumunta din kayo ng dulo ng Oriental Mindoro sa Bulalakaw. Ito ay matatagpuan ninyo sa Bulalakaw sa Barangay San Roque. Pag ako talaga ay nagka-boyfriend, ay unang-una ko din talagang nyayayain at dini muna kami staycation ng aking magiging boyfriend. Kailan kaya mangyayari yun? Naku, bago pa lumaot ang aking mga pangarap, ay halika na at puntahan natin ang Poca Bridge. Hindi ko alam kung bakit Poca nga ang pangalan dini. Siguro ang lugar na ari ay Poca or
lugar ng mga Poca, Charias. O di kaya naman ay di nakatira si Pocahontas dati. Sige na nga, dahil naman napakataas na ng ating pangarap, ay ako na laang si Pocahontas. Ay parni na kayo at bisitahin ninyo ako at ang aking magandang palasyo dini sa Pocanil. Nag-ambisyon na naman ang inyong si kamahal-mahalan. Kailan kaya ako magkakaroon ng magandang beach na garini? Ay abay, libre na ang lahat ng mga taga Mindoro at lahat ng aking followers kapag kayo ay pumunta dini. Saka subscribe na kaya kayo para kayo ay makalibre sa aking beach and resort. Charis, kapag kayo pala ay naandini na sa may pagitna ng bridge ay talagang mag-i-enjoy ang inyong mga mata sa panonood ng magagandang tanawin dito sa Pocanil. Lalong-lalo na ang linaw ng tubig. Wari ko'y nang hihikayat sa aking kalamnan na ikaw ay sumugbo na dini, dalian mo na. Dahil ako naman ay malamig-lamig at ako naman ay napaka-fresh. Charis. At nandiyan nga yung aking mga cottages. O, di ba? Nangarap na naman si bakla. O, hindi iyo yan. May mga spot din dito na pwede kayong pagpicturan talaga. Mayroong Poca Nest, mayroong Poca Heart, mayroong Poca Poca. Charis. Bakla, ikaw ata ang Poca. Tingnan nyo naman rin Poca Nest din ay sadyang mapapapicture ka talaga. At talagang mapapaitlog ka din. What? Sa laki ng pugad na dini ng Poca ay talaga namang magkakasya ata ang 30 dosena ng itlog din. Siyempre kung may Poca Nest ay meron din niyang Poca Heart dahil ang Poca ay mapagmahal. O di ba kilalang kilala ko si Poca. Siguro Poca ang may-ari ng resort na ari. Ay hindi ho, joke lamang yun. Baka hindi na tayo papunta hindi ni ng may-ari. Peace po tayo. So ayun guys, meron silang ditong floating cottage. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng Poca. Ito siyang Poca Heart. So in case hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng Poca, siguro ito ay mundo ni Pocahontas. Ito ay mundo ni Pocahontas at ako na si Pocahontas for today's video. Kaya tinawag na Poca. Poca. Ganda ng tubig. Ang ganda. Sa dulo nga ng cottage ay may nakita akong mga ilang grupo ng kabataan doon. Kaya ako ay nilapitan ko na talaga. At alam mo naman si bakla, kapag nakakita ng mga umbo, ay hindi naman bakali. Halos patakbo na nga ako nung pumasok din sa kubo. Charis, hindi yun ganon. Tingnan nyo naman ang kubo din, talagang napaka-native at fresh na fresh. Ang kanyang bubong diyan ay gawa sa nipa. Hindi yan nipa, yan ay dahon ng buli. Kung hindi ako nagkakamali dahil napakarami ng buli din sa Bulalakaw. At yan nga yung aking mga umbaw na pinuntahan. At meron pa diyang naliligo na umbaw din. Ay bata yata yan. Hindi pa yan sa'yo bagay bakla. Talagang hinihila yung aking diwa diyan yung aking katawan ng tubig dahil napakalinaw at napaka-fresh. Tapos ang ganda pa ng paligid ay talagang mag-i-enjoy ka dini. Kaya ayun, samahan nyo muna kami dini sa Pocanil Beach Resort. So ayun guys, kung kayo ay magagawi dini sa amin sa Oriental Mindoro ay pumunta na po kayo dito sa Pocanil. Dito lang yan matatagpuan sa Bulalakaw. Ayan, sa Bulalakaw.
Bulalakaw niyan siya patatagpuan. At ang Bulalakaw ay dulo po ng Oriental Mindoro. Kung gusto niyo mag unwind, charis. Kung gusto niyo magtanggal ng mga problema, ay dito lang po kayo pumunta at mag-relax kayo sa Pocanil Beach and Resort. So yun guys. Tulad nga ng sinabi ko kanina, meron nga ditong souvenir shop na pwede kayong mamili at bumili ng maaari ninyong souvenir sa pagpunta ninyo din sa Pocanil, sa Barangay San Roque. Meron diyang mga shirts, mga short, meron diyang mga alkansya na galing or gawa sa kawayan ng ating mga katutubo, sa ating mga kapatid na katutubo. Meron din diyan silang sunglasses. Meron din silang mga basket na gawa sa nito. Talagang napakatibay at magaganda ang mga yan dahil gawa nga yan ng ating mga beloved indigenous people. So kapag kayo ay bumili, kayo ay makakatulong na sa Pocanil Beach and Resort. Meron din diyang mga pang-display, yung wallet size na pandikit sa ref, merong bag, meron diyang float or flauta ata, yun yung nasa bandang baba. Ayan, flauta ata yan. Ang tinuro ko na yun ay pandikit sa mga ref na mga pictures diyan sa Pocanil Beach Resort. And then yung yari sa kawayan na diyan na may parang balot na nito, yan ay parang flauta or yung ginagamit ng mga katutubo sa paglikha ng music. And meron din diyang mga mugs, may mga magic mugs. Ayan, may mga t-shirt din sa taas. Kaya napili nga diyan yung aming kasama na si Arglenda Rilisay at siya nga ay bumili diyan ng isang t-shirt na kanyang souvenir. Kasama na yun. Kasama na yun. Wala. Wala na po itong libre. Wala po. Po sa bibili namin to. Sa tasa nyo po, I magkano love po? San Roque. 200. May magic mug. Ayan. Yung nawawala po. Ito, yung kulay itim na yan. Tapos, Pag nilagyan na mainit na. Tubig. Doon Oo. lalabas ang Pocanil. Pag mainit yung kape. Oo, lalabas yung pangalan. Lalabas yung pangalan ng Pocanil. Ito, lagay ng ulam para hindi anuhin ng pusa. Hindi dambakan. Ang ganda kaya. Matibay pa yan. Dapat ganito lagayin mong pera kay Oscar sa tindahan. sa simbahan, pwede yan. Abudoy. Sa tindahan, pwede din naman ito. Lagayin ng mga coins. So ayun guys, after namin bumili or after bumili ni Arglen ng t-shirt as souvenir ay may pinuntahan pa kaming magandang resort or magandang spots. At yan ay sa bandang Mansalay. Yan naman ay parang museum na ang inyong makikita ay mga gamit ng mga indigenous people natin at mga gawa ng ating mga indigenous people. So yun guys!